Okay, happy listening guys. Welcome back sa ating podcast. Tagal ko na rin di nag-upload pero hindi halata yan. Dahil? Dahil may dalawang sabay eh. Okay. Okay, nasa na tayo? 1 Corinthians 7. Okay. Di ko alam kung magtatagal tayo dito o hindi. Pero base sa napag-usapan ng board, ay hahatiin. Okay. Magpapasko na mga kaibigan at napakadami na pong mga Christmas party. Yan po ang nangyayari ngayon para lang mapanood namin to 10 years from now. Alam namin kung ano pa yung mga latest na matay si Romualdo Valdez. O yun pa. Para meron tayong Allegedly suicide. Allegedly. Nagbaril. Nagbaril. Di umano'y. Ano bang mga naging kaganapan, Sir John, nung mga nakaraan nating podcast? So, nagdemandahan yung mga taga-Corinthians, Tandaan mo ba yan, sir? Yes. Tapos, meron din naman dito yung sinabi ng mga nangahugasan na kayo, di ba? Okay. Tapos, meron naman din dito na yung katawan daw natin is templo ng Holy Spirit. Yes. So, medyo explicit yung ating naging content. Dahil about siya sa parang sexual immorality, sexual purity. No, na hindi pala siya parang pagkain lamang. Yes. Na pag gutom ka, di kumain ka. So dito kapag pangit kasi nung term sa Tagalog. Pag meron kang desire or may lust, pag may kain, anin mo. pagbigyan. Satisfy mo. Which is hindi ganun. Hindi pa siya dapat ganon. Pero ang mindset ng world is ganun. Oo Lalo na yung Corinth na church. Kasi nga sa Greek is normal lang yung ganun. Actually, part pa nga ng pag-worship yata nila is parang may mga sexual activities eh. Di ba, Sir John? Di ba sabi mo pa nga yung mga noble men? Or sila yung walang, actually, sila yung mga walang restraint. Oo, di ba? Sila yung parang mapalalaki, mapababae, same sex. Kahit ano na, tsaka kahit ilan. Yun. Parang yun yung kanilang satisfaction. Yung kasi ang problema sa kapag na-try mo na itong certain na ganito, tapos yun yung problema sa lust. Hindi siya nasasatisfy. Oo, parang siya, insatiable. Yun. Tama ba yung term ko? Hindi siya, ang tawag dito, nagiging enough. Eto na. So, punta na tayo sa, di ko alam kung ano ita-title natin dito. Depende sa pag-uusap natin, sir, kung ano yung maka-highlight. Pero ang title dito na nakalagay, sa mga Bible kasi may mga title na nilagay eh. Eto naman. Ang sabi dito, mga tanong tungkol sa pag-aasawa. Okay. Punta naman na tayo sa 1 muna. 1 and 2. 1 and 2. Ngayon, sasagutin ko naman yung mga tinanong nyo sa akin sa sulat. May mga question pala sila. Parang mga liham na back and forth sila. Yes. Tama? Siguro lito yung mga taga-Korinto patungkol dito. Okay. Maraming katanungan at hindi malinaw sigurong nailatag kung anong mga prinsipyo dito sa pag-uusapan natin. Okay. Mas mabuting wag na lang mag-asawa ang isang lalaki. Pero para maiwasan ng mga kaso ng immorality o kahalayan, dapat mag-asawa ang bawat lalaki at babae. Okay. So ito naman, yung part na to, merong specific na question na tinatanong si Paul. Okay. Ay na sinasagot si Paul. Specific question sa Corinth Church. So ibig sabihin, itong dinidiscuss niya dito about sa singleness and marriage is hindi siya concise o hindi siya buong theology. Kundi specific lang siya na may ina-address na particular na issue. Ngayon, based dun sa issue na yun, so, ang sabi niya, mas mainam daw. So in general, hindi naman sinasabi ni Paul na dahil single ka, mas spiritual ka kaysa sa may asawa. Which is i-cover natin yun mamaya. Okay. Okay, hindi ko muna tinouch yung part na yun. Parang sinasabi dito binibitin mo muna, no? Hindi naman. Para mero organization pag-isa. Parang sinasabi lang niya dito na dahil nga doon sa culture na Corinthian church at saka ng mga tao doon sa Corinth,
mas mainam na hindi mag-engage sa any sexual relationship ang isang lalaki sa isang babae. Kasi may temptation kasi on that kaya pwedeng mauwi sa sexual immorality. Ngayon, ang sabi dito is nag-agree siya na wag na lang mag-asawa pero meron syempre ding reservation na tinatawag. Hindi ba sinasabi na sige lahat wala na lang mag-asawa? Pero Hindi. parang may but. Kaya nga kasi both yung pagiging single and both yung pag-aasawa is a gift kay God. So, hindi natin... Celibacy ba yun? Ayun. Yeah. Yung isa is a gift of singleness, blessed singleness. Yung isa naman ay yung gift ng marriage. Yun. Ngayon, sabi dito, dahil na-realize nila na yung sexual immorality ay isang mapanganib na bagay, they think that they could be more pure by abstaining from sex altogether, even in marriage. So, parang nagkaroon sila ng conclusion na kahit kasal na, iwasan din yung sex sa loob ng marriage. Dahil yun yung mindset nila. Dahil nga yung pakikipag-sex, lalo-lalo na outside marriage, is a form of sexual immorality. At saka madaling mahulog ang tao sa sexual immorality. So therefore, mas mainam na mag-abstain na lang. Kahit mag-asawa. Kahit mag-asawa. Yun. Pinasama nila yun. Oo. So kumbaga, kaya medyo inaayos ni Paul yung pag-explain regarding dun sa bagay na yun. Okay. Ngayon, sabi dito, hindi less holier or hindi much holier yung isa kaysa dun sa isa. So, walang discrimination. Wag iisipin ng isa dun sa isa na much holier siya or less holier siya. Just because yung isa single, yung isa naman Sabi kasi, mas mabuti pang wag na lang mag-asawa sa sitwasyon na ito. Oo, pero hindi niya sinasabi na altogether, wag na mag-asawa yung mga tao. Sa bagay, sinabi din ito ng mga disipulo ni Jesus. Oo. Di ba? Nung nilatag ni Jesus yung sa divorce, sa marriage din, ganito. Diba? Therefore, yung husband and wife will leave father and mother. Tapos parang sinabi ng mga disciple, diba? Wag na lang mag-asawa. Oo. Pero sinabi ni Jesus, hindi lahat kaya. Yes, natanggapin yung bagay na yun. Ngayon, may mga taong kaya nila na hindi mag-asawa. Paano mo malalaman kung meron kang gift na ganun? Di ba, nung pinag-usapan natin yung eunuch, merong ginawa siyang eunuch, merong pinili niya maging eunuch, o meron namang pinanganak na parang maging eunuch. So, kumbaga, either doon, pwedeng meron siyang desire, pero mas naging involved siya kay God. Hindi strong. O pwedeng strong din yung desire, pero mas strong yung kanyang pag-ibig sa Diyos sa mas pinili na yon. Or sabihin natin hindi strong. Okay. Or sabihin natin na hindi binigyan ng opportunity. Depende rin kasi may mga ganun na worst case scenario na possible din Basta ang point lang dito, hindi inuutos ni Paul na all together, wag mag-asawa. Pero hindi rin inuutos ni Paul na all together, mag-asawa na lang. Yung isang part doon na kapag yung passion is hindi mas mainam pa mag-asawa kaysa magkasala. Sa bagay, Sir John, sa panahon ngayon, may mga tendency ang tao na i-look down yung both side of the other side of the coin. No, both side nung coin na lalo na ngayon, magre-reunion. Okay, di ba yun yung parang etiquette daw na sa mga tito-tita. Kailangan mag-aasawa. Parang we tend to look down dun sa people na single. Pero meron ding tao na nagte-tend to look down sa mga taong married. Okay. I think it is more of a culture. Minsan pa nga, na-amaze ako kung sino, yung nagtatanong pa nun, hiwalay sa asawa. Minsan nagtatanong pa nun, hindi okay yung family. So parang minsan, they ask that question because it is ingrained sa ating culture or system. Hindi naman dahil sa trip mo lang manita, pero dahil yun yung naging nakaugalian na itanong o parang to update, yun. Also yung paano yung mga tao na na-offend sa ganun? Okay lang ba yun? O right ba nilang ma-offend? Nasa tama ba sila? O overly sensitive sila? Siguro there's a proper way of expressing yung side nila. Nabasa mo ba yung pinost minsan ni Asunta De Rossi? Hindi about Asunta Alessandra. Asunta. Okay. Asunta De Rossi.
maganda yung sinabi niya about sa singleness. Single ba siya? Okay. It's about the practicality. Kasi daw, yung iba, sinasabi ng mga may asawa doon sa mga single, tatanda ka, malungkot ka, sino mag-aalaga sa'yo? So may mga sinasabi doon na hindi ka nag-aanak for the sake of having an insurance na mag-aalaga retirement sa'yo. plan. Oo, hindi sila retirement plan. Kundi ikaw nga ang may responsibility sa kanila na lumaki sila ng maayos. Okay, so kumbaga hindi nasa in mind mo na ito mag-aalaga sa akin in the future. Kaya ako mag-aanak. Kaya kaya mag-aasawa at mag-aanak. Kapag ganun, it's very self-centered pa rin yung ipackage mo lang sa isang culture or system. Tapos, katulad ngayon, medyo late na nag-aasawa ang lalaki at babae, yun nag-iisip talaga kasi mahal yung... Mahal yung... Nag-iisip talaga, ganda ang disclaimer mo. Hindi kasi iba, nagpa-family planning, akala ang family planning is pagpapaligate lang. Hindi nila alam na ang family planning is ilan ba ang magiging anak, ilan yung interval. At yung trabaho. Saka yung trabaho. Paano nila palalakihin, paano nila didisiplinahin, paano nila susustentuhan. Hindi lang number of... hindi siya yung niligate yun yung family planning. Hindi ganun. Condom. It's a process talaga. Ano tawag doon? Parang as a whole. Oo. Kumbaga, napakamura pa ng kaisipan nung iba sa mga ganung bagay. Pero yung sa mga nag-iisip talaga, napakamahal ng mga ngayon, yung bahay, lupa, mga lote. Diba? Unlike before na napaka-simple lang, napakadali lang at can afford na mag-anak ng madami. Hindi, actually, minsan nagiging bragging rights pa nga na parang kunyari may mga mag-asawa na nag-struggle at saka nagpa-plan. Okay. Diba? Na parang, kailangan pa namin ng pag bago namin sundan sa ganito, kailangan muna ng ipon, kailangan muna ng bahay, o kailangan muna ng ganito. So maganda, no? Pero yung mga ibang pamilya, hindi, tingnan mo nga kami, sunod-sunod, kaya naman. Diba? May bragging rights Ay, may no? Bakit natatawa ka? Kasi meron tayong brethren na ganun. Oo. Hindi, nagkukwentuhan lang na ganun yung style. Hindi, pinagsasabihan niya si Tomas. Ako naman, nung pinagsasabihan niya si Tomas, sa akin, hindi siya magandang testimony. Okay. Para sa akin, kumbaga, yes, si God is nagpo-provide, yes, ganito, ganyan. Pero yung daloy kasi ng kwento, hindi, lakasan lang ng loob. I agree with that. Pero hindi kasi siya magandang testimony. Yung baga, alam mo na gracious si God sa time na yun, sa part na yun, talagang bigyan ka ng strength to do that, nag-provide si God. Pero iba pa rin kasi yung pinaplano. Kasi isipin mo, isang buhay yung iluluwal mo. Responsibility yun. Hindi ka lang naman parang mag-asawa ka na. Sige na kasi mag-asawa ka na. Yung mag-alaga ka nga lang ng hayop, kaya bumili ka sa sasakyan Diba? Saka anong kasiguraduhan mo, sir, na yung mapapangasawa may tamang tao sa'yo? Or ikaw ay tamang tao para doon sa tao diba? na yun. Mas madali siguro yung maging tamang tao para sa tao na yun kaysa sa hanapin mo basta-basta yung tamang tao. So, tama ka. Sabi nga ni Paul Washer doon, nung sa mga ganyan-ganyan, pag nagkaroon na daw ng attraction between the opposite sex, it's not the time to participate, but it's the time to prepare. Yeah. So, base naman dito sa pinag-uusapan dito, hindi ini-impose ni Paul na huwag mag-asawa. Okay. At hindi rin ini-impose ni Paul na, sige, dahil hindi kayo makatiis, mag-asawa na kayo. Hindi ganun. Ang pinapoint out niya dito is... Dahil sa norm. Yes. Ang pinapoint out niya dito, ikaw may desire mahal mo naman na talaga. Talaga namang may commitment naman talaga kayo. Talagang gusto niyo naman talaga panindigan o pakasalan. Kaysa mauwi pa kayo sa sexual immorality at mature naman na kayo dalawa, kaya naman na talaga. O di, kasal kayo. Pakasal kayo. Nung panahon pala nito, Sir John, is napakadaming ways para ka matawag na mag-asawa. Oo. Nung panahon nila. Yes. Kasi may mga slave marriage daw Diba? Na
Paano ba? Paano Sige, ko ba kaya mo i-explain yung slave marriage? Mga slave sila, pero kinasal sila sa kapwa nila slave. Oo. So, hindi masyadong formal lang dating. Tapos ang nagmamay-ari sa magiging anak nila, yung amo din Yun nila. nga. No. Ah. Meron din naman yung Arranged marriage. saka yung formal. Oo. Actually, yung ano nga daw natin yung mga ceremonies ng kasal natin is nakuha Yes. natin sa Roman. Oo. Tapos, pinag-iingat din tayo na isipin na ang sex ay yun lang yung dahilan ba't ka nagpapakasal. Oo, kasi parang ang hindi- pangit ng dating Oo. Di ba parang, kung ikaw, magbe-burn ka lang din sa desire mo, Ah, pakasal ka na. oo. Parang yun yung naging pass mo. Oo, hindi naman din. Hindi ganun yung ibig Hindi man sabihin ganun. dito. Ang pinopoint out lang niya, hindi lang sex ang marriage. Though sex is a gift. Yun yung binabanggit dito ni Paul. Ngayon, baka naman isipin natin, ano karapatan ni Paul? Di ba single si Paul? Pero kung i-analyze natin na may mga ibang verses, si Paul is part ng Sanhedrin and hindi ka pwedeng maging part ng Sanhedrin kung hindi ka kasal. So, Kaya may chance daw na byudo. mataas ang chance na kung hindi byudo si Paul, o sabi natin, baka iniwan siya ng asawa niya nung na-convert siya as Christian. Baka. Yun. Baka. Okay. 3 to 6. 3 to 6. Dapat gawin ng lalaki ang responsibilidad niya bilang asawa. At dapat gawin din ng babae ang responsibilidad niya bilang asawa. 4. Hindi ang babae ang masusunod sa gusto niyang gawin sa katawan niya, kundi ang asawa niya. Ganon din, hindi ang lalaki ang masusunod sa gusto niyang gawin sa katawan niya, kundi ang asawa niya. Okay. 5. Huwag niyong tatanggihan ng isa't isa except kung nag-agree kayo na magkaroon ng time para makapag-pray. Pagkatapos, ibalik nyo ang normal na relasyon nyo bilang mag-asawa. Kung gagawin nyo to, naiiwasan nyo ang temptation ni Satan kasi kulang kayo sa self-control. Okay. Hindi ko to iniutos, iniintindi ko lang ang sitwasyon nyo. Okay. So, dito sinasabi na sa mag-asawa, part ng marriage talaga yung sex. Pero, hindi lang sex, affection. So, affection yung ibang term dyan sa English. okay. So, kumbaga, yung lalaki kasi, nung kinasala siya, hindi na niya pagmamayari yung body niya, kundi yung asawa niyang babae. Ganun din, asawa niyang babae, hindi na niya pagmamayari sa rin ng katawan, kundi yung asawa niya lalaki nagmamayari. But, hindi yun excuse para abusuhin yung isa't isa. Kaya nga may tinatawag na consent So, kumbaga, yung affection ng mag-asawa sa isa't isa is a command. Hindi ganito command sa Bible, maging affectionate ka daw sa akin. Hindi. Ang command sa Bible, ikaw, maging, di ba, lagi natin inaaral yon na hindi puro pakabig, kundi ikaw yung unang mag-a-apply. Ngayon, siguro mas mainam. Hindi dinidemand. Siguro mas mainam para natin, may binabanggit kasi dito na may mga time na kailangan mag-usap kayo para bigyan nyo naman time yung fasting and prayer. Syempre, Baka puro yun na lang. ginawa nyo ng hobby na 3 times a day nyo ginagawa. So, kumbaga, mag-ingat din. Baka doon na lang na-focus yung... Ang marriage is not only physical activity. So, sexual relationship is not only physical sex, kundi merong intimacy and romance daw. So, siguro, mas mainam, ako ang magtatanong. Sige, sir. Dahil kayo Malis. so, kayo kasal Sige, sir. So, kumbaga, kunwari, What's your question? hindi, ang question ko is, kayo, ano ang naging reason nyo bakit kayo nagpakasal? Well, in practicality, no, Sergio, nasa edad na, meron ng bahay, may tutuluyan na, may trabaho na, nasa tamang edad. So, in practicality, yun yung sagot. Okay. Pero kung gusto mo ng pageant na sagot, wala pageant. May pageant kami hinanda. Okay. Siyempre, ang tamang sagot para kang mag-aasawa, lahat naman ng decision mo sa buhay para mag-glorify mo ang Diyos, di ba?
Actually, nagpumatak din kami sa kategorya Ah, ng mga sinasabi. okay. Na kunyari, kung ikaw, may desire ka naman na mag-asawa, kami pares naman kami may desire mag-asawa. At They mutual go. din. Oo. Oh. Para kasing, napaka-cliche kasi, it is the perfect time. Parang ang Okay. cliche. Pero parang gano'n na din. Ah. Kasi nasa tamang, sa edad na. Siguro, para hindi cringy o it's a perfect time. I think it's about time. Ayun. Parang ganun. Nasa sakto lang sa timeline. How do you deal with affection and intimacy with one another? May mga time ba na parang nade-deprive nyo yung isa't isa in terms of hindi ka man lang malambing, parang may mga ganun na situations? Oo, na, sir. Normal yun. sino madalas? Madalas siguro ako. ang parang, ba't kaya ganito yung misis ko, ganito, ganyan. Well, kasi siya parang in terms of frequency, kunyari in terms of sa sexual act, maraming, parang subjective siya Parang ano ba dapat yung frequency, gaano kadalas. Pero ang pangit kasi pag gini-schedule yung ganon. Pero sabi naman dito is, meron naman talagang command on that. Maganda yung isa na-explain dito, is share ko lang. Si Satan, ginogol niya na magkaroon ng sexual immorality ang tao na hindi kasal outside marriage by having sex. Yeah. Okay? Kaso naman, ang way naman din ni Satan sa dalawang taong kasal is para magkaroon din ng immorality and sin is yung wag mag-engage sa sexual relation ng mag-asawa. Oo. Baligtad. Kaya nangyari kasi pag nade-deprive, minsan humahanap ng affection. Hindi reason yun para mag-cheat. Hindi reason, Okay. pero nailalagay mo yung partner mo sa ganung sitwasyon. Yeah. Okay. Ulitin ko walang valid na reason, like ko sinasabi sa mga estudyante, walang valid na reason ang tao para mag-cheat. Yan. Pero pwede mo kumbaga, siyang tulungan. pero kumbaga, na-open mo yung door for more temptation if yung dinedeprive nyo yung isa't isa sa kanilang physical, sexual, and affectional na need. Malinaw naman sa inyo yon yung bagay na yon. Ang kasi, kunyari, dahil kami, wala pa kami isang taon mag-asawa, it is very jahe na pag-uusapan yun. Hindi, pero parang medyo hirap kami pag-uusapan yung patungkol sa ganun sa intimacy. Kasi magiging parang robotic, magiging mechanical, hindi genuine, hindi siya maganda. Ngayon, may mga times na ang kadalasan kasi dyan, na kanyari, merong isang partner na deprived, kahit hindi sexual kahit na affection or something like that, nagkakaroon siya ng domino effect ng isip na meron siyang iniisip na bakit kaya mali sa akin, di ba yung mga ganun? may nagkaroon ng insecurities, may resentment na nabubuo, tapos pag hindi na-resolve is ayun nga, parang you shove it under the rug. Pinag-uusapan niyo ba kunwari may mga ganun na parang deprivation in terms of intimacy? Oo. Ibig sabihin para bang hindi ka man lang kumis o di ka man lang umakap, may mga Actually, ganun ba? ang problem, ang natuklasan namin is na pag-uusapan lang namin siya kapag puno na ang salop. Kasi nga, parang jahe kaming pag-uusapan sa mga little things. Hindi, okay lang yan, palagpasin natin. Tapos nagiging accumulated siya. Na bakit ganun? Tapos, yun nga, parang na-discover namin na, kaya pala. Throughout yung journey namin as a husband and wife na, kaya, yung ganito pala, ganito, yung kaya niya nagawa yun kasi ganito, kaya siya ganito. Parang kapaan pa kami. Kaya mainam na may couples fellowship para tagal lang ang wala paalala mo na yun nga. Pero ang maganda kay Che is hindi niya weaponize yung intimacy na kunyari meron akong lacking something. Pero may trick yan Maganda, may trick talaga yan. Pag tuturo ko. Sige, ngayon na nga.
Pero hindi niya wine-weaponize. Ibig sabihin po nung weaponize na parang, dahil hindi mo to ginawa, wala kang labing-labing ngayon. Diba? Ganun. Which is a form of manipulation din yun sa mag-asawa dun sa mga nabasa articles regarding that. That's a form of manipulation. Saka siguro, isa sa mga naging cause nung parang problem namin about din sa ganito is parang frustrated kaming magka-baby. Ayun. So parang, dapat alam mo na ngayon eh. Diba? Parang, bakit ngayon ka pa matutulog? Dapat ngayon nga yung party. So minsan, dahil magkaiba kami ng personality, mas matandain ako sa mga nitty-gritty kumpara sa kanya. Sa certain things, mas matandain ako. Pero sa ibang, mas matandain siya. So, ganun. So, parang dapat nga ikaw may alam. So, ayun. Hindi na nagiging okay. Pero mas mainam na mas nag-uusap kayo at nagko-communicate. Maganda yun, sir. Kasi kapag medyo mahirap lang simulan at kung kailan mo siya gagawin. Kasi the more na kino-communicate nyo, mas naiintindihan. May nabasa kasi akong article yung parang relationship killers na kaya nasisira yung relationship hindi dahil sa they communicate more, kundi they don't communicate. Mas nakakasira pala yung they don't communicate. So, wala rin mga ganyang bagay. It's very important na open kayo sa isa't isa. Pero ang halaga nun, ang halaga nun nung dito sa kunyari deprivation. Kasi dyan nagsisimula Dyan magsisimula lahat ng Kasi parang ito yung way ni Satan para i-break yung marriage niyo. Ito yun So once na ikaw, so ito naman ako as a person. Okay. Ano yung dapat mong gawin para hindi mangyari? Yes. Ito na ngayon yan ito na yung tips ko. Para hindi kayo ma-deprive. Kasi minsan, kanyari si Mrs. wala sa mood. Wala sa gana. May dahilan pala yun. Okay. Maaring hindi ka nag-urong. Okay. Kala mo, maliit na bagay lang. Kasi as men, on-off lang kami. Tayo On-off lang tayo Oy, ano na tayo? Labing-labing na tayo. On. Pero sa babae, hindi Parang, ang tagal ng preheating Parang ano mo muna. Go condition. Oo, madaming cheche boreche pa Okay. Hindi sila yung parang, okay, game. Boom. Doon na agad. So, doon pala siguro yung sinasabi ng mga iba na dapat parang araw-araw liligawan mo. So, sabi nila, ang mag-asawa daw, kung paano mag-flirt sa asawa mo, mag-uurong ka, maglalaba ka, gano'n. So, kumbaga, intimacy pa rin is very important. Kasi sinasabi dito, hindi na sexual romantic relationship. Actually, mas applicable yan sa tingin ko sa women. Okay. Although meron din sa lalaki, ako kasi medyo may gano'n akong side na gusto ko is medyo malambing. Okay. Depende ulit yan sa background nyo parehas. Okay. Di ba? Kaya iba kami ng background, medyo sa kanila parang okay. Viking yung kanilang background. Ganun, okay. Tough love, di ba, sa kanila. Independent siya. Sa ko, medyo alaga ng nanay, medyo mama's boy. So, paano mag-meet? Ayun. Kaya, natutuklasin yan. Which is, journey. In the pero maganda, na-open na. Yes. Ngayong pa lang, wala pang isang taon ng marriage, meron ang usapan na ganito yan, na ganito yun. Nasa yan? Nasa humility ng parehas na mag-asawa. Yes. And yung bagay na yan, hindi discover before marriage. Hindi yung sexual, Kasi parang may nabasa ako doon, kaya yung iba nagli-live-in, tapos nagagawa. Mali naman yun. Kumbaga, pagdating sa mag-asawa na para bang ang nagiging effect daw nung mga nakausap ko, parang boring na, ganun. Artista pa yung nag-endorse ng ganyan, ha? Yeah. Hindi naman dapat din ganun. Ulitin ko, ang temptation ni Satan sa hindi mag-asawa is to do sexual relationship. Premarital or fornication or adultery. Sa mag-asawa naman, ang temptation is yung hindi kayo maging intimate sa isa't isa. At maging intimate sa iba. Yun yung nag-open ng door para doon. And yun nga.
i-avoid na wag ma-weaponize yung mga bagay na yun. Oo. Mabait si Che. Hindi niya weaponize. Ba't parang naiba na yung tono nung pumasok si Ed? Hindi, di ba? Hindi ka ba weaponize mo? Hindi naman. Okay. Kasi pag weaponize nun, yung parang dahil hindi mo to ginawa. Sa lapag ka matutulog. May narinig tuloy ako yung joke. Parang kung meron kang gustong gawin ng mister mo habang ganon is i-ano mo yung Lazada. Ba? Install ba? Uninstall? Hindi, gano ka, Add to cart. i-ano mo na, i-buy mo na habang nandun. Parang, yun naman. Nandaya, di ba? Parang weaponizing din. Di ba? Weaponize nga. Okay. Ngayon, hindi lang to sa babae. Pwede din kasing yung lalaki ang nagde-deprive sa asawa. Ayun, Pwede din. Kaya kayo, mga asawa nyo, actually, kailangan meron kang constant awareness na responsibilidad mo. Yes. Yun yun. Constant awareness. Okay. Bakit tumatawa ka? Ako naiintindihan ko, kanyari si Che minsan wala. Wala sa mood. Kasi nga pagod, malayo binabiyahe. Oo din. Diba? Pero, ito, may personal na nga eh. Ganyan naman eh. Dahil nga iniisip ko, yun ang premise dahil pagod. Paano pag holiday? Ano na ngayon ang tumatakbo sa isip ng isang Ivan Soriano? Hindi pagod. Dahil dati, pagod, excuse, okay lang. Ito. Bakasyon, hindi pagod. Tapos wala. Ayun. So parang yun yung question mark. Which is, yun naman din sinasabi dito na hindi binabawalan, kundi ine-encourage nga. Ayun nasabi dito, the problems may not be easily overcome or quickly solved, but God wants every Christian marriage to enjoy sexual relationship that is a genuine blessing instead of a burden. Pag-uusapan namin yung frequency weekly. Okay. Ano ba yung minimum? Okay. Pwede yan, di ba? Pwede yun. Okay Which lang is yun. personal yung pinag-uusapan. Oo, personal yun. Ngayon, hindi naman namin kailangan malaman yun. Kumbaga, sa inyo naman yun. Now, doon tayo sa verse 7 to 9. Teka lang. Baka meron pa akong makita. Wala, Brad. Yun na yun. Hindi, ito. Meron kasi sinabi dito, hindi ko to inuutos, iniintindi ko lang ang sitwasyon. Kasi may mga different cases din. Tapos, meron ding mga sinabi si Paul na I say this as a concession not as a command. Merong magandang sinabi si John MacArthur dito. Sige. Marami daw kasing mga tao na nagsasabi, kita mo, opinion lang yan ni Paul. Hindi yan biblical. May iba akong take dyan, pero sige, tuloy mo muna. Sige. Kasi sinabi din ng iba na opinion lang ni Paul sa babaeng pastor. Hindi biblical. Hindi. Yun naman, talaga outright na, kasi may historical pa siya sinabi dun eh. So ito, ang sabi ni John MacArthur dito, yung sinabi ni premise ni Paul na I say this as a concession, ay hindi po ibig sabihin nun na hindi na tama yung sinabi niya. At hindi siya under the Spirit of God. Actually, yan yung take ko. Yan yung shinare ni Kuya Joe. Nung sinabi niya. Ang gusto lang niya sabihin dito na in layman's term, dito kasi may kino-quote ko si Jesus. Meron akong red letter quote kay Jesus. Pero dito wala. Kasi hindi nabanggit ni Jesus to. Pero it is not necessarily na hindi siya under ng guide ng Holy Spirit. Yun lang. Parang disclaimer lang niya. Tsaka ayaw din niya maging presumptuous. Yun. Pero kumbaga sa tingin niya, pero hindi niya alam na yung sa tingin pala niya na yun is guided siya ng Holy Spirit. Is yun. Kasi kung ibabangga naman natin yan dun sa ibang mga verses, nagkaka-coincide naman yung relating to purity, relating to respecting and loving one another. Kasi sinabi dito, ito kung huwag niyong kakalimutan, huwag niyong tanggihan ng isa't isa except sa mag-agree kayo na magkaroon ng time para makapag-pray. And fasting. So, ibig sabihin yung mga gawain para sa Diyos. May ano din. May time ka ding sineset para doon. Kumbaga, scheduling din talaga. Hindi, totoo nga. Hindi schedule yan talaga.
may certain time na magpe-pray, ganun. Ayun. Hindi naman pagiging robot yun. Kumbaga, ino-organize mo lang na, ayan. Sige, dun tayo sa 7 to 9. Ito na yung last. Ganun ba? Mahaba ba? Hindi, okay lang yan. Actually, gusto ko sana kayong lahat ay maging kagaya ko. Pero binigyan ng Diyos ng iba't ibang gifts ang bawat isa sa atin. Okay. At hindi yon pare-pareho. Okay. Hanggang 9 na, no? Para sa mga walang asawa at mga byuda. Okay. Mabuting gayahin nyo ako at magstay kayo as single. Okay. Pero kung hindi nyo mapigilan ang sarili nyo, sige, mag-asawa kayo. Mas mabuti yon kesa naman hindi nyo makontrol ang sarili nyo sa sobrang pagnanasa. Ayan. So, eto na yung nasabi ko kanina eh. It is highly possible na si Paul is dating mayroong asawa. Ngayon, kung ang tanong kung ano nangyari sa asawa ni Paul, silent yung scripture, hindi natin alam. Kaya silent lang din tayo. Pero whether may asawa man si Paul or wala, alam natin na yung kanyang mga binibigay may gift na pa rin yes. si God. So pwedeng magbigay si God ng gift of singleness kahit na may asawa ka dati. Oo. No, di ba? Actually, yun nga yung sabi dito eh. Tapos, hindi less or more spiritual yung isa doon sa isa. Kasi kung may mga nakakausap ako, no, yung regarding dyan sa, lalo na yung discrimination, yung parang, ay, si ano na lang utusan mo, tsaka si ma'am ganito, si sir ganito, kasi mga single naman yan. Kami may mga pamilya. That is actually a form of discrimination, yung ganung bagay. Kasi, bakit nung sumumpa kayo na tungkulin bilang guro, hindi naman issue kung may asawa o walang asawa eh. So, hindi siya dapat maging excuse. So, kumbaga, even yung sa pagsaserve kay Lord, hindi siya dapat excuse. Nice. So, ang point lang dito is magkaroon kayo ng allowance sa isa't isa. Okay? So, kumbaga, naiunawaan mo bakit ganito. Wag mong gamitin yung pagiging pamilyadong tao mo Or para yung maging neglectful. Or pagiging single mo para maging laki sa layaw ka lang kung ano gusto mo lang gawin na walang care or walang compassion sa merong pamilya. So it's both beneficial and it's both naman na merong responsibility na dapat gampanan. So ngayon, again, hindi sinasabi ni Paul dito na mag-marry o wag mag-marry. Kasi nga merong verse na doctrine daw ng demon yung fino-forbid yung tao na mag-marry. Yeah. O yun. Pero, nasabi rin na to abstain from certain foods. Pero ina-encourage din naman niya, it is, tawag dito, is, it is good for a man to remain unmarried kaysa naman sa mag-burn. Mag-burn ng desire o kaya na panandalian yung desire tapos magdi-divorce din. So, pangit yun. Hindi will ni God yung divorce. So, kumbaga, yung sinasabi lang ni Paul dito is bilang pagsagot dun sa nagtatanong. However, kung susuriin natin, magpakasal ka is because God already ordained the time na ready ka na. Ini-ready ka na talaga tsaka yung asawa mo. Hindi yung driven lang ng emotions, ganun. Hindi porkit gusto mo, arya. Oo, hindi yung porkit. Ngayon, kunyari, ikaw, meron kang desire na mag-asawa. Walang lumiligaw sa'yo. Yung babae ka. Huwag mo namang i-claim na may gift ka ng celibacy. Kasi baka naman niloloko mo yung sarili mo. And the other is also true. Kunwari, naliligaw ka. Hindi, atat ka ng mag-asawa. Tapos, alam mo na maraming lumiligaw sa'yo. Dahil alam mo na dahil maraming lumiligaw sa'yo is baka ala kang gift ng celibacy. So, kahit na hindi Christian, sinagot mo na. So, kumbaga, balance na. Which is, yun naman yung susunod din nating magiging topic eh. Ikaw, sir, sige. Kapag baka may tanong ka pa. Siguro, ang tanong ko dito is, ang tanong ko sa inyo is, kayo ba... Hindi ka siya dito para... okay. Kayo ba, meron ba kayong parang honest na tingin na ay mga single kawawa naman sila? May ganun kayong ala. Minsan nga parang buti pa siya. Actually, yun yung sinabi dito. Yan, sagot mo na yan. Minsan nga parang ganun. Yung mga wala daw gift na celibacy minsan. Single.
naiinggit Uy, naiinggit sila sa may asawa. Hindi. Oh. Kumbaga, sa certain situation lang, buti pa sila. Oo. Nakakagala pa. Oo. Ganun. Ganyan yung... Buti pa sila, marami yung pera. Hindi, actually, sinabi mo na yan, dito. Yan nga daw, na be very careful na may both advantages naman din kasi. Yun. Ngayon sa church, nung may kausap ako nun eh. Siguro as a church, wag na lang ding maging maging parang nang discriminate sa mga single. Yun yung sinabi ko sa isang kausap ko minsan. Sabi ko, buti sa church walang ganyan-ganyan na kapag may reunion may asawa ka na, ay ba't wala ka pang asawa? Yung para bang ang tawag dito? May mali ba sa pagkatao no isang tao kung meron o wala siyang asawa? Ayun, parang ganun. Sabi ko ganun, sa church, hindi mo mararamdaman yung ganun. Dahil sa church, you are not more or less if single or married ka. Okay? Nagiging issue lang naman yan dun sa mga cultural na mga setup. Yun nga, sabi ko sa reunion or sa family. O kaya yung kunwari doon nga ako nagtataka hiwalay naman silang mag-asawa tapos itatanong, ba't di ka pa mag-asawa? Ganyan. So parang, para po matulad sa inyo. Ganon. Yun naman. But again, gusto mo sagutin minsan but again, maganda pa rin yung sinabi nga ni John MacArthur, ni Paul Washer. Okay. That there's a time na kung hindi ka naman binigyan ng gift of singleness, na mas mag-glorify mo si God kapag nag-asawa ka. Kaysa yung nag-glorify mo si God ng single. Kung tinawag ka na mag-asawa tapos pinili mong maging single. Yun. Parang hindi ka nagwa-walk sa will ni God, gano'n ba? Yeah, possibly. Or sabihin natin na sayang, mas nag-glorify mo pa sana si God. Ikaw, sir, ano sa tingin mo? Hindi ko isinasara, pero hindi ko rin ini-insist. So, umaga, kung dumating, kung hindi, pero ngayon sa state hindi mo, parang may desire kang mag-asawa ka? Hindi nawala yung desire na magkaroon ng asawa at family. Pero kumbaga, hindi ko siya burning priority. Ayun. Nice. Ayun, bakit? Wala lang. Okay. Ikaw, ganun ba? Yung sa akin. Nung kinasal ka, ganun din? O meron sakto lang din. Sakto. Oo, hindi naman siya yung parang gusto ko na parang. Ibig sabihin na sober-minded ka. Hindi ka lasing sa emosyon. Sabagay. Ayun. Maganda. Kasi sabi sa Bible, be sober-minded kasi. So, ibig sabihin, clear yung utak mo, hindi ka driven ng emotion lang kapag nagde-decide ka. Ayun. Also, it's very important din na siguro mapag-usapan din natin dito na even yung partner mo is Christian din. Yun, mas mainam din na mapag-usapan dito. Siguro yun yung maganda. Kasi kunyari kami as a Christian couple, may mga ganitong problem, di pagkakaintindihan. Yes. O yung tungkol doon sa mga tinanong mo kanina, paano kami mag-usap sa ganyan, medyo mahirap. Christian pa kami niyan. How much more pa yun? Oo nga. So may consequence din talaga. Sobrang hirap. Pero pangit din yung sobrang liberal naman na lahat na lang pinag-usapan kahit hindi. Yun. Ngayon may isa pa dito Sabi dito, maraming mga Christian man na nag-grieve na nung nagpakasal sila, akala nila mawawala yung urge and desire nila. Yun. Kasi ang intindi nila kanina, pag may urge and desire, pakasal na They don't magically go away when they got married. Kasi nga, naging mali yung motivation. Naging mali din yung pagkakaintindi. So, kunyari ganito. Meron kang problem, addiction, pornography. So, akala mo, pag nag-asawa ka, wala yun. Hindi ganon. Ayun binanggit din dito. This is a problem of lust or sexual sin. Kaya nga, ang pinagpe-pray kay God, hindi alisin yung sexual urges sa lalaki, kundi bigyan sila ng wisdom. Ni Zach Punin. Kasi yung sexual urges, nandyan talaga yan. Pero yung wisdom, yun yung kailangan mong i-gain. Kunwari, ganyan.
may mga sexual urges ka, anong tinuturo minsan para ma-divert, mag-exercise, tumulong sa ibang tao, kaya matulog. Kasi pag tulog ka, hindi ka magano doon sa mga activity na yun. Ayun lang, parang ang balance lang din ni Paul. Ito pa sinabi dito na, Paul is not speaking about we might consider normal sexual temptation. It is one thing to burn, another to feel heat. When Paul calls burning here, it is not merely a slight sensation, but being so aflame with passion that you cannot stand up against it. So, kumbaga, kung talagang magpo-fall ka into sin and sexual immorality, flee talaga. Kasi you cannot stand daw kang ganun against it O yun. Pero the opposite is also true sa mag-asawa na. Yung temptation na ma-deprive nyo lagi yung isa't isa. Baligtad sa temptation sa asawa. Oo. Tama. Hindi, Na, yun siguro talaga. Yeah. Kung ano yung dapat gawin, yun yung kabaligtaran yung itetempt sa'yo. Oo. Pansin mo, yung mga nangingibang bansa, yung magulang na iwan niya. Di ba, madalas na nagiging problem, nagkakaroon ng kabit. Okay. Again, ulitin ko, hindi yun reason para mag-cheat. Pero ang point lang is, yun, taas lang ng rate. Oo. Mataas lang yung rate. At ibig sabihin, yun yung naging isa sa mga mitya. Yeah. Yun. Kung bakit humantong sa ganun. Nagkaroon kasi ng deprivation. Yun lang naman kasi ang haba pa niya kasi merong about sa divorce, merong about sa teka lang isahin ko lang. Yung sa letter C is how about yung paano mamuhay ng tama, ano ang tamang prinsipyo sa pamumuhay ng tama. And yung letter D is further questions about marriage patungkol sa mga Christian na. Ayan. Yun resa-resa. Oo. Hindi, doon muna tayo. Pamagatan natin na patungkol sa deprivation. Pwede naman kasi. Pwede naman na. Binitin ako. Pero kunwari, nag-uusap kayo nila Brian tsaka nila Toby about sa buhay mag-asawa. Similar din yung mga nagiging problem. Oo. Ay, sige, maganda yan. Magtanong ka sa akin. Para ibebenta ko sila. Hindi. Kunwari, talagang issue yung minsan na de-deprive nyo isa't isa. Oo, siguro dun sa time nung kay brother kasi nga long distance. So yun yung isa sa problem. Pero sabi ko, may ano din yan, may pros yun. Kasi pag uwi ni misis mo, para sabik na sabik. Oo, may ganong factor. Okay. Kay brother naman isa. Sa anak naman na yun. Kasi may anak na siya. And then yung sa bahay, logistics. Tsaka yung susundan. Alam mo saka napakahalaga din nung napakahalaga din nung yung sa bahay na walang ibang nakikialam. Kayo talagang mag-asawa. Mahalaga yun. Kaya nga, mas mainam nakabukod. Yun. Diba? Ngayon, kung ang sitwasyon nyo ngayon ay hindi pa kaya, magandang ilagay nyo to sa plano. May timeline kayo. But you see, yun yung sinasabi ko that is very important na planuhin mo na talaga. Yun. May plano. Okay. Kasi sorry, mahirap kasi nakaasa ka pa sa magulang mo. Yes, exactly. Tapos parang sila pa yung parang hindi ka nagpamilya. Tama nga naman. Para nangyari, naging tagapag-alaga extension, pa yung... parang extension. Extended. Yung mga lola't lola natin, kung tayo may anak na, hindi nila obligasyong alagaan yung ating mga anak. Ngayon, kung gusto nilang laruin, malibang, at pagpagod na, binabalik sa'yo, okay lang yun. Pero yung discipline pa rin, tsaka yung pagtuturo, talagang sa magulang dapat. Oo. Di ba ang kadalasan ng lola't lola yung mga nang-i-spoil ng apo? Mga enabler. Kine-rewardan yung mga spoiled. Pinahirapan yung hindi. So yun, napakahalaga yun sa mag-asawa na kahit papano, nakabukod sana. Yes. Sana, no? Kung kaya. Ngayon, kung hindi pa kayo nakabukod physically, bumukod kayo ng
spiritually. Ah. Paano ko ba sasabihin yung nakabukod kayo hindi physical? Na Spiritual. kahit nasa poder pa kayo nung lolo't lola o nung nanay at magulang mo, Papakilamanan na. meron kang sariling desisyon. Lalo na sa tatay ito lalo na sa padre de pamilya. Sinabi to ni Zach Punin Di ba? Dahil sila daw, nung mag-asawa sila ni Sister, Annie ba? Annie. Oo. Hindi kagad sila nakabukod. Pero, nag-make sure siya na may sarili siyang desisyon. Na hindi ang magdedesisyon sa pamilya nila ay yung tatay niya o nanay. Which is, kung malinaw naman, wala naman siguro Ayun. magiging masyadong problema. Kunyari, kasi may mga case na yung nanay mo may sakit, walang mag-aalaga. May ganun. May mga ganung case. Kaya case-to-case basis. Hindi mo namang blindly susundin na live is mother or father. May sakit niya. Para sinabi mo rin, korban. Parang ganun. Yung essence, yung sundin mo na may sarili kayong desisyon. Napakahalaga nun. Kasi sisirain. Di ba? Ano nangyari kay Sara Labati? Naku, hindi ko na pinagpapansin. May kumakalat pa kasi mga fake news na hindi naman talaga. Gulo yan. So mahirap yung biyanan, di ba? Yes. Kaya minsan daw nagpapakasubsob na lang sa trabaho para hindi sabihin na, kita mo, wala na akong masasabi dyan. Yung isa nagtatrabaho, yung isa wala sa... Mahirap. Ma-issue. Actually, kadalasan, biyanan problems. Minsan, nadadamay yan sa marriage bed. Yes. Yan yung biyanan problems. Pero tandaan din natin na kung magkasundo din naman ang biyanan, yun yung pinaka-powerful. Kamukha nung kay Ruth tsaka kay Naomi, di ba? Ano pang mga practical? So far, kailangan yung kung ikaw is kunyari sa amin. Kailangan yung kita ko na i-entrega ko. Kasi sa tingin ko kung kunyari hindi ako ganun, naglilihim ako sa kanya. Pwede niyang i-weaponize yung sexual part. Di ba? Pwede yung mangyari. Although, kahit sabihin kong huwag mo yung gawin, hindi ko naman ginawa yung part ko. Tsaka, ganun. mainam nga na, kasi asawa mo na, ikaw din yan. Actually, isa kayo. So, kung meron man na pinaka-open ka, it is expected na sa kanya. Sabi sa world. Ito pa maganda. Madami talaga mga problema sa mag-aasawa Kapag may problema kayong mag-asawa, huwag kayong huminga. Huwag kayong huminga kahit na kanino. Kayo muna mag-resolve kahit sa mga kamag-anak mo. Kayo muna. Kasi syempre, gugulo yan. May opinion ito si ganito. May opinion si ganyan. At buti sana kung inihinga nyo, hindi na maihinga din sa iba. Yun din. Yun. Tapos, hindi ko alam. Di ba? Ganun na mangyayari niya. Kasi hype ka nung time na yun. Minsan, parang inis ka lang nung time na yun, huminga ka sa iba, tapos nawala na dahil naihinga mo sa iba. Then nagkabatikan mag-asawa, kumalat na. Tapos babalik sa inyo ng siksik-liglig at umaapaw. Damage has been done. It's the problem. Yeah. Ngayon, kung may mga times na may mga hindi kayo pagkakasundong mag-asawa, tapos kailangan nyo talaga ng intervention, hindi mo naman kailangang pumunta sa kahit kanino lang. Meron namang mga tinalaga sa church. Lalo na kung Christian ka naman. Kahit sa elder or sa counselor. Sa Kaya nga meron nun sa pastor. Para doon pala sa level na yun, nare-resolve. Ayun. So yun pa isa. Tsaka hindi kayo take ng counsel sa mga ungodly. Yun din. Yan. Ang dami kasi sa Facebook na motivational na teacher totoo. Na minsan kahit di na biblical dahil nakakakiliti sa tenga, tayong mga Christian natutuwa. Sadly, sir. Na sa tingin ko nga, ito lagi ko tong sinasabi na mas kaya mong i-share. Ayun na lang, kahit sa FB, no? Kasi hanggang doon lang naman yung yung scope. So hanggang doon lang pwede mo sitahin. Kaya mo pang i-share yung mga ganito kaysa sa mga Kaya nga.
sa mga biblical. Oo. Although maganda maganda Oo. pakinggan Ganun naman talaga yung deceitfulness eh. Maganda lang pakinggan, pero Tama, sir. hindi naman talaga siya necessarily tama. Yan. Ano pa ba? Yun lang ang naiisip ko. Ikaw siguro ba may mga ibang idea ka pa? Mga pinag-aawayan ng mag-asawa? Siguro sa dulo yun. Sa letter D. Parang dito lang kasi more sa deprivation. So, yun, maging aware tayo constantly na hindi may asawa ka. Ganun. So, hindi ang naging problem kasi dito kapag selfish yung isang pag yung isa or both parties na paano ko ba sasabihin? Sige, sabihin mo. Siguro in general as a men, we are trained. Ewan ko mag-agree ka dito We are trained to do the things that we do not want. Oo. Parang gano'n. Oo din. As women, hindi ko alam kung gano'n din. Hindi ko alam. Hindi ako makakapagsabi. Pero ako, bilang lalaki, na-train tayo na kahit Ayaw ayoko, mo. O kahit hindi ka accustomed dun sa bagay na yon, is gagawin ko. Yeah. So, ganun. So, ganito. May mga napapakinggan akong mga mag-asawa na nagpapa-counsel. Tapos communication, di ba? Communication is the key. Ito, meron akong konting tanong, sir. Ano sa tingin mo lang to? Paano, kunyari, nag-communicate na ito yung problema? Tapos ganito, ganyan. Tapos, kahit na nagkaroon ng communication, wala pa din. Wala pa din. Ano yun? Paano yun? May relasyon. Yun na yung tatawag pa ng isang Kasi, parang yung isang, natin, issue 101, tingin niya, hindi naman. Di ba? Iba yung perception niya. Pero kailangan niya makita na yung perception niya at saka yung reality hindi nagtutugma. Okay. Ito kasi yung nangyayari because of that thinking mo. So, kumbaga, kailangan maiharap yung tao dun sa realidad nung perception niya. Yun. Kasi baka pwedeng sa tingin ko lang ganito. Ilang beses... Tingin ko hindi naman ganun kahalaga ilang beses na ba natin naging problem yung sa tingin mo? Sa bagay. Ayun. So, kumbaga, pagka ganun at medyo pressing na, it's very important na magsama pa tayo ng isa. Yun. Ganun pa rin. Sige, siguro yun na lang. Hayaan natin Holy Spirit mag-convict sa mga tao. Ganun. Okay, sige. Hindi ganun na lang. Kasi kapag lalo mo dinidin. Okay, sige. So yun lang guys. God bless. Thank you. Okay. What's up?